Oh, sino comment mga kababayan? Nag-comment ngayon. Sablay pa yung comment. Ikaw niya, Mr. Maravillas. Lumabas mga kababayan yung totoong pagnanasa. Sino niya, Mr. Maravillas? Sino comment nga po? Nag-comment si Inday. Sablay. O ngayon, yung kanyang binitawang pananalita mga kababayan, bumuelta sa kanya. In-interview si Inday mga kababayan. Tinanong ng mainstream media kung mag-attend siya ng SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang sagot ni Inday mga kababayan, no, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. And because of that statement mga kababayan, nabilad yung kanyang totoong intensyon. Bakit naman niya, Mr. Maravillas? Pag sinabi mo kasing you're appointing yourself as a designated survivor, naghihintay ka lang na may mangyaring kahindik-hindik sa ating Pangulo para to make over sa kanyang posisyon. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya mga kababayan, inulan ngayon ng batikos mga kababayan itong si Inday Sara. Kinuyog po ng mga iba-ibang opisyal ng ating gobyerno, pati ng mga netizens mga kababayan. Inulan ng batikos si Inday Sara kasi lumalabas mga kababayan na nagnanais siya ng masama sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung saan yung ating Pangulo wala mang ginagawa sa kanyang masama. Ni minsan po ang ating Pangulo hindi nagbitiw ng masasamang salita, kahit na yung kanyang pamilya, yung kanyang tatay mga kababayan, hindi makain ng aso ang mga binibitawang salita araw-araw sa ating Pangulong Bongbong at ang kanyang mga supporters. Wala kang marinig. Pero si Inday pala nag-iisip ng masama sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung kanyang yung kanyang sinabi mga kababayan, pakinggan po natin. Ito yung interview ng mainstream media as published ng Inquirer. Ayan po. Ayan, dali lang po. Muatan ka sa SONA. Muatan ka sa SONA. Yes or no? Sa SONA? No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Tapos naka-display talaga yung kanyang sugat, mga kababayan. Konektado yata yung kanyang statement. Ngayon, doon sa una niyang sinabi, nang tanungin siya mga kababayan, may kumakalabit sa kanyang likod, di ba? At nagbabasa na siya ng Bible. Yung pinost niya sa TikTok niya, Inday, ano niya nangyari dito sa pero salitang Bisaya, sa kanyang lieg. May nagtry niya sa aking magurgor, pero hindi sila nagtagumpay. Nang in-interview kung sino yung naggurgor sa kanya, silang lata niya. So itong mga statement mga kababayan ni Inday, tingin lang natin po, kasama sa kanyang script. Iwan ko kung sino yung advice sa kanya na magsalita ng ganito, na sabi nga po ni Congressman Chua ng Maynila, this is a bad joke. If it is a joke, yung binitawan na mga salita po ni Inday Sara, it is in bad taste. Kaya sabi rito, Manila Representative Joel Chua cautioned VP Sara Duterte from making jokes in bad taste after she announced she would skip President Marcos Jr. as a designated survivor, referring to someone who can assume the presidency if those in line of succession dies in a mass casualty event. Currently, the Philippines does not practice the designated survivor role, as the 1987 Constitution already outlines the prexy line of succession. Former Senator Lacson filed a bill in 2000 to create an enabling law for it, but languished because the House withdrew its version. So sabi po ni sabi ni Congressman Chua, I appreciate niya Vice President Sara Duterte's humor
when she said, I am appointing myself as the designated survivor, when she said she is not attending the joint session of Congress for the third SONA of President Ferdinand R. Marcos Jr. However, given current political tension sa inyo, yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya, Mr. Maravilla. Such a joke anya is not in good taste because the security of the President of the Philippines is not a joking or a laughing matter. Great care is taken to ensure the security of the President, especially during the SONA. So bakit gano'n na lang yung naging reaction po ni Congressman Chua? Because sabi niya, it is in bad taste. Pag chinek po ninyo kung ano ang ibig sabihin, mga kababayan ng designated survivor, ako chinek ko po ginugol ko po, kahindik-hindik ang ibig sabihin po. Parang nagwiwis mga kababayan si Inday ng masama sa ating Pangulo na may mangyari na hindi po kanais-nais. So mapapaisip ka talaga, lalo't ang kanyang mga kasama, ang kanyang pamilya mismo, nagpalabas po ng mga kahindik-hindik na pananalita doon sa nausog rally noong mga nakaraang buwan at linggo. Yung kanyang tatay, yung kanyang kapatid na si Baste, ang mga binitawang pananalita po ng kanyang pamilya. Una, yung kanyang tatay gusto nang i-take over yung Palasyo Malacanang at itulad kay dating Pangulong Ferdinand Idrolin Marcos na pinatalsik sa posisyon. Si Basti naman po, mas violente yon yung nangyari daw na kay Mussolini, tapos yung isa pa na diktador na namatay, mga kababayan. So this is statement of Inday talaga pong in bad taste. Lumalabas parang wini-wish niya na may mangyaring masama. Ito kasi po ang ibig sabihin ng designated survivor. Ginugol ko. Gogol, designated survivor. Ano ang ibig sabihin niyan? In the US, a member of the cabinet eligible to succeed to the presidency
who is instructed to be absent from a gathering attended by the President and other potential successors so as to be able, in case of an attack, killing those at the event, to serve as acting President. He was tapped to be designated survivor during the State of the Union Address. Yon ang ibig sabihin, mga kababayan, ng designated sa survivor. So ang tanong ngayon, yun ba ang nasa isip din ni Inday Sara na may mangyaring masama sa ating Pangulong Bongbong Marcos na may mag-attempt sa kanyang buhay tulad ng meaning ng designated survivor? Dito po sa binasa natin, iginogol natin po. Yan o. Ibig bang sabihin, iniisip niya na to make over in case may mangyaring attack, killing those at the event, to serve as an acting president. Kaya tama po yung yung sabi ni Congressman Chua, kung joke niya yun ni Inday, it is in bad taste. Ako sa totoo lang po, tumindig po yung balahibo ko nang marinig ko si Inday nang magsalita ng ganon. Sabi ko, ganon ba siya kasama? Na wala man pong ginagawa sa kanyang anumang bagay yung ating Pangulo. Kahit nga po, wala man siyang significant achievement sa DepEd. Never siyang pinagsabihan ng ating Pangulo. Di man po siya sinibak. Siya yung nag-resign po. Kahit na nag-attend siya doon sa Maisog Rally, calling for the resignation of the President sa Liwasang Bonifacio, ang nag-react lang po si Mrs. Lisa Marcos kasi hindi na matiis. Pero yung ating Pangulo po, wala pa rin tayong narinig na mga masasamang salita. Pero si Inday pala, grabe ang pagpupuyos ng kanyang damdamin. Dinaan niya sa joke. Kumbaga joke ito. Pero sa akin po, parang hindi joke. Sabi nga po, may kasabihan tayo, kung ano-ano yung laman ng iyong puso, yun ang lumalabas talaga sa iyong bibig. Tama po? So sa akin po, sa tingin ko, yun ang laman ng kanyang puso. Kaya yun ang lumabas sa kanyang bibig. Sinasadya o hindi niya sinasadya, yan ang lumalabas sa kanyang bibig, lumabas sa kanyang bibig kasi yun ang laman ng kanyang puso. Kahindik-hindik po, mga kababayan, itong kanyang sinabi. Dasal mo atan ka sa sala. Atan ka sa sala. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Malinaw po. Ulitin natin, ano ang ibig sabihin ng I am appointing myself as a designated survivor? Hindi po ako nagpapaliwanag dito. Kundi iginogol ko kung anong ibig sabihin. Kaya gano'n na lang pala yung pag-react ni Congressman Chua. Kasi masama po ang ibig sabihin na designated survivor. Yan ang ibig sabihin po ng ng dictionary. Google Dictionary. In the US, a member of the cabinet eligible to succeed to the presidency who is instructed to be absent from a gathering attended by the president and other potential successors so as to be able, in case of an attack, killing those at the event, to serve as an acting president. He was tapped to be designated survivor during the State of the Nation Address. Ngayon ang tanong natin, ito ba yung nasa isip ng ating Vice Presidente? So hindi siya attend, nandun siya sa sekretong lugar lang at nagmamasid. Naghihintay na may mangyaring masama sa Pangulo para siya ang to make over. Na malinaw naman po na siya ang take over talaga kasi po siya elected Vice President. But just the same, tama si Congressman Chua, it is in bad taste. If it is a joke, it is in bad taste. Pero sa akin po, parang hindi joke. Talagang scripted po. Una yung kanyang binitawan nang ipakita yung kanyang gorgor dito nang sabi niya, survivor daw siya. May nag-attempt daw na mag-gorgor sa kanya pero hindi sila nagtagumpay. Ngayon naman po, konektado yata doon. Hindi siya mag-attend ng SONA and dinesignate daw niya, inappoint niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. You see? Kaya ito po yung mga reactions ng mga tao, pati ng mga opisyal ng ating gobyerno. Basahin ko po sa inyo. Yan po. Sabi ni Kit Samson, acting unlikely of a vice president, unstatesmanlike, common characteristic of a politician from Davao.
Sabi ni Benny Antaso, ano ba yun? May trahedya bang magaganap sa bulwagan ng Kongreso? Sabi ni G11, adik na din to parang yung tatay at mga kapatid. Sabi ni Paul Garcia Tokay, pag hindi umattend ng SONA, lalo lang mag-negative ang dating ni BP Sara sa taong bayan. Mas matindi pa po kaysa kay dating BP Leni Robredo. Si Leni Robredo nga po, kahit hindi magkasundo ng kanyang tatay ni Mau Diggs, pero nag-attend po ng SONA. Sabi dito sa Impact Leadership, the real survivor niya, former Vice President Leni Robredo, then de facto opposition leader, attended all 6 former President Rodrigo Duterte's State of the Nation addresses, SONAs, in 2020 and 2021. She participated virtually due to the pandemic. Ayan po, 2016 nag-attend siya. Hindi sila magkapartido po. 2017 nag-attend si Leni. 2018, 2019, 2020, 2021, online po siya kasi may pandemic. Nag-attend pa rin po. Bilang pagrespeto sa opisina ng presidente, harap-harapan po na inaaliposta ni Mau Diggs si Leni Robredo, pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, magka-uniteam sila. At never mong maringgan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nagsalita ng masasama kay Inday. Kahit yung buong pamilya niya nagsalita ng masasama kung ano-ano ang tinatawag sa ating Pangulong Bongbong Marcos. You see? And as DepEd Secretary, kahit walang significant na achievement si Inday, hindi man po siya sinibak, sabi nga po natin. Siya ang nag-resign ng kusa. Hindi man po siya inaano. Ang simula lang po nito, yung confidential fund, na siya rin po mga kababayan yung nagsabi na bala na niya kayo. Yun pala, masama yung kanyang loob. You see, doon nagsimula ang kanyang galit mga kababayan. At ngayon, ito na yung kanyang sinasabi. I appointed myself as designated survivor. Na pag tiningnan mo kung ano ang ibig sabihin mga kababayan, ang kahulugan po, talagang titindig ang iyong balahibo. Pero nagawa po ni Inday na sabihin ang ganong uri ng kanyang seryosong pananalita, mga kababayan. Ngayon si Inday, noong July 25, 2022 sa unang SONA, sabi niya po, the Office of the Vice President will be working alongside the Office of the President. Noong July 24, 2023, sabi ni Inday, congratulations Apo BBM. I am truly grateful for President Ferdinand Marcos and his leadership. Ngayon, July 7, 2024, ang sabi niya, I will not attend the SONA. I am appointing myself as designated survivor. Ulitin natin, anong ibig sabihin ng pag-appoint niya ng designated survivor? Iyan po, dictionary, para hindi tayo magkamali. In the US, a member of the cabinet eligible to succeed to the presidency who is instructed to be absent from a gathering attended by the president and other potential successors so as to be able, in case of an attack, killing those at the event, to serve as acting president. He was tapped to be designated survivor during the State of the Union address. So kailangan ipaliwanag ito ng kampo ni Inday o ni Inday mismo. Yun ba yung nasa isip niya talaga? Ay yung sinasabi mismo sa kahulugan ng dictionary ng designated survivor? Kung yun ang talagang nasa puso niya, talaga pong nakakalungkot at nakakahindik-hindik. Kasi po, sabi nga natin, kung ano yung laman ng puso, yun ang linalabas ng bibig. Biblical po yan, mga kababayan. Yan po sa Mateo. Si Inday, may hawak-hawak na Bible. Nung mag-recording siya ng TikTok, na nag-survive daw siya sa panggugurgor. O ngayon, di basahan ko siya ng Bible. Sabi dito sa Mateo 12, verse 34 to 40, King James Version. O generation of vipers, how can ye being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things. And an evil man out of the evil treasure bringeth forth
evil things. So out of the abundance daw ng puso, of the heart, yun ang lumalabas sa bibig. Kung ano ang laman ng puso mo, yun ang lumalabas sa iyong bibig. Kung ang puso mo evil, evil din ang lumalabas sa bibig. Kung mabuti ang puso mo, ang lumalabas sa bibig mo, mabuti din. Magagandang salita ang maririnig mo. Kaya tingnan ninyo mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo maringgan ng masasamang salita. Bakit? Mabuti yung puso niya. Kaya wala kang marinig na masasamang salita. Si Mau Diggs po, asa pa kayo? Lahat pagmumura, mga kababayan, kasi nga po yung puso niya, ang lahat, ang laman, pagmumura. Masama ang puso niya. Masama ang loob niya. Kaya yung tao po, pag masama ang loob, masama ang pinagsasabi. Pag mabuti yung kalooban niya, mabuti ang maririnig mo sa kanya. So asa pa kayo kung bakit ganon ang lumabas sa bibig ni Inday? So ang ibig sabihin, manifestasyon yon ng laman ng kanyang puso. Hindi po ako may sabi niyan, sabi sa Bible. Kung ano ang laman ng puso daw, yon ang lumalabas sa bibig. Tagalogin natin. So ito Tagalog para madaling maintindihan. Mateo 12:34. Kayong lahi ng mga ulupong, viper, sadyang hindi kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay sapagkat kayo'y masasama, sapagkat kung ano ang nilalaman ng dibdib, yun ang mamomutawi sa bibig. Kung ano ang laman ng puso mo, ang laman ng dibdib mo, yun ang lumalabas sa iyong bibig. So yun ang lumabas sa bibig ni Inday. Naintindihan na ninyo mga DDS? Kaya nga po, tingnan ninyo ang mga DDS vloggers. Ako seryoso ngayon, hindi ako ngumingiti mga kababayan. Kasi sabi ko sa inyo, hindi ako tumatawa ngayon. Sumobra itong mga pinagsasabi ni Inday. This is the worst na namutawi, lumabas sa kanyang bibig mga kababayan, yung talagang nandyan sa kanyang puso. At kahindik-hindik. Yun ba ang kanyang intensyon o intensyon ng kanyang pamilya? Nauna na mga kababayan na sinabi ng kanyang kapatid na si Baste. Baka niya matulad ka kay Mussolini. Tapos yung isa pang leader, nakalimutan ko yung pangalan, i-kuha na lang po ninyo. I-comment na lang po ninyo yung isa pang minention niyang leader dun sa Europe na diktador na namatay po or pinatay yata. Romanov yata yon mga kababayan. Tapos yung kanyang tatay, sinabi ni Mau Diggs, baka niya matulad ka sa tatay mo. So makikita ninyo, sinasabi nila kung ano yung laman ng kanilang puso, ano yung balak nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, we have to pray for the safety ng ating Pangulo. Naway ingatan po siya. You just imagine, 2 years pa lang siya sa posisyon, pinagpaplanuhan na siya ng masama. Hindi lang masama po, napakasamang plano. Yung safety ng kanyang buhay ang nakataya po. You see, hindi man po sila inaano. Kaya po sabi ni Larry Gadon, after her appearance niya at the Maisog prayer rallies, which turned out to be anti-BBM rallies, there is after all a chance to make up and show some degree of statesmanship by attending the SONA and show some respect on her post as Vice President. President BBM has not uttered any negative comment against BP Sara, despite the destabilization rallies initiated by her father, supporters and paid bloggers. I did not expect this insensitivity from her as I knew her to be an intelligent person. This only bolsters my forecast that she will not win for a national post. So, makikita ninyo, ang dami talaga pong na-turn off. Turn off. Ang lumabas sa bibig ni Inday mga kababayan, bumuelta sa kanya, backfire po. Kasi lumabas yung kanyang talagang totoong pagkatao. Kung ano siya po, yung tatay pa naman niya, pinagsabihan siya na yan si Inday Anya, butangera. At alam naman po ninyo yung records niya sa Davao. You see, pagkatapos magsasabi siya ng ganito. So talagang nakakalungkot mga kababayan. Itong kanyang binitawang mga pananalita, terrible, ika nga. Pati yung mga dilawan nakapag-react ako, Voice of Millennials. Ito ang totoong lutang na BP, sabi ng Voice of Millennials. Si Barry Gutierrez, we don't have a presidential succession law
in Philippines, unlike in the US. Kaya walang konsepto ng designated survivor sa batas natin. Isa pang abogado na mukhang nasubrahan sa Netflix ang kinulang sa saligang batas, sabi po ni Barry Gutierrez. O kita ninyo, kahit yung mga dilawan po, nag-react ng ganito. Talaga pong hindi nagustuhan. Kahit yung mga dilawan ayaw sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong binitawang seryosong pananalita ni Inday, hindi nila nagustuhan. Kasi unang-una, hindi yun nagawa ni Lenny. Kahit si Lenny po, ininsulto, inaliposta ng kanyang tatay, ni Mau Diggs po. Pero hindi nakapagsalita ng ganon. Threatening the very existence ng presidency at ng mismong buhay ng nakaupong Pangulo. Sabi po ni San Jose del Monte Representative Florida Rida Robes is accusing Vice President Sara Duterte of trying to boycott and inject politics into President Marcos' upcoming State of the Nation address. Galawang Marites, Bulacan Solon says BP Sara boycotting politicizing SONA. Pinulitika na niya yung SONA ng ating Pangulo. Ano ba yung nasabing masama ng Pangulo sa kanya? Sabi niya noon, BFF niya forever si Apo BBM. Biglang nag-iba po. Kumbaga, nagalit sa kanya si First Lady Lisa Marcos, justified naman po yung feelings. Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, naintindihan ko anya yung asawa ko. Kasi nag-attend si Inday ng rally, iniwan siya as caretaker, tiniwala sa kanya yung Palasyo Malacanang, tapos nandun siya sa rally, calling for the resignation ng ating Pangulo, at may mga nanggagatong pa doon, yung kanyang tatay, saka si Harry Roque, gusto nang salakayin yung Palasyo Malacanang. Gusto nang sugurin po, mismo sa kanilang bibig. At nandun si Inday, nagsiselfie-selfie. Hindi nga siya umakyat sa stage, pero nandun siya. Ibig sabihin, nakikiisa siya. Naghihintay siya to take over the palace. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi man siya trinatong masama. Iniwan siya bilang katiwala. Kaya, siyempre, sumakit yung loob ni Mrs. Lisa Marcos. Kaya siya nagpa-interview kay Katonying. Grabe yung mga pinagsasabing mga masasamang salita ng kanyang tatay. Wala siyang pagsasaway na ginawa. Hindi man lang niya pinagsabihin o pinigilan, tatay, wag namang ganon. Wala namang ginagawang masama sa akin si Apo BBM. Hintayan na lang natin na matapos ang kanyang term. Then, saka na tayo. Tatakbo ako bilang Pangulo. Ganun dapat po. Pero ito po talagang wala nang kahihiyan, mga kababayan. This is a shameless act. Talaga pong nakakalungkot. Kaya hindi po ako, gusto kong maging sana magaan yung ating discussion, pero hindi ko po magawa kasi talagang tumindig yung aking balahibo sa naging statement na to ni Inday. It is a very serious statement, mga kababayan. Pero tingnan ninyo, yung pinsan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa rin nagsabi ng masasamang salita sa kanyang reaction dito sa statement ni Inday. Ito sabi ni Martino, every public official niya has the prerogative to decide on their attendance at significant events. But the State of the Nation address should feature unity among the country's leaders. Yan po sabi ni Martin. Our constituents deserve to see their leaders united and focused on their collective good. Despite the Vice President's absence, the House of Representatives remains committed to working with all branches of government to ensure that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. SONA reflects our collective efforts to improve the lives of Filipinos. Unity and collaboration will continue to guide us forward, sabi po ni Martin Romualdez. You see? Tingnan ninyo yung mga reactions ng tao. Sabi ni Will Ocampo, may banta si Inday Tambaloslos, nanakot. Sabi ni Pibots Pikiro, nang lood si Inday. Hindi ko maintindihan kung ano yan. Sabi ni Gwen Solito Brigante, baka may plans to eliminate the president. Kaya naninigurado na maging designated survivor. Ayan. Sabi ni Philippine Chronicle, such a spoiled brat and silly girl. You see? So mababasa natin lahat negative reactions at kahindik-hindik
ang realization nila sa pagkatao mga kababayan ni Inday Sara. So ipanalangin po natin ang kaligtasan ng ating Pangulo. And with this statement ni Inday, sabi nga po sa Bible, all things work together for good for those who believe. So with that statement, nakilala natin ang totoong pagkatao po ni Inday. Be it a joke, mga kababayan, sabi ni Congressman Chua po, it is anya in bad taste. Kasi po, ito'y manifestasyon ng kanyang kalooban. Kung ano yung kanyang damdamin, ano yung kanyang iniisip. So, lumalabas, may iniisip silang masama sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And her intention is to take over the presidency. In case may mangyayaring masama, handa na siya. Kaya pala, mga kababayan, pag tiningnan mo yung kanyang mga supporters, yun ang mga makikita po natin. Hindi nila tinatago, yung mga supporters ito, optic politics, yan o. Ito yung post ngayon mga kababayan, 5 hours ago. Sabi diyan, the symbolic gesture of designating herself as designated survivor resonates deeply, portraying Duterte as a leader prepared to assume critical responsibilities in times of governmental instability. Filipinos can no longer afford to wait, so hindi na sila talaga makapaghintay. Lead, gusto na nilang iluklok mga kababayan sa posisyon si Inday. Itong optic politics, ito ngayon yung bagong Facebook accounts na propagandista po nila. Yan optic politics. Marcos faces credibility crisis as Sara asserts independent leadership. So, plano talaga po nila na puwersang iluklok si Inday. Hindi nila tinatago ang kanilang masamang plano, mga kababayan. So, ganun sila kasama. Ganon sila mga kababayan, kaganid. Hindi na sila makapaghintay sa 2028. So, sa kanilang pag-iisip, gagawa sila ng mga activities to force the president, to expel the president, or kung anong mangyaring masama sa ating presidente, para po iupo si Inday. Tingin mo niya, Mr. Maravillas, may hand dito yung China. Hindi po malayo. Sabi nga po, tamang hinala. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.